Madalas na pagtawanan noon ang dalagang nagtitinda ng kakanin sa kanilang eskwela. Ngayon ay mapapangangan naman sila sa kanyang naabot. "Oh, kakanin, kakanin, baka gusto niyo ng kakanin." Masiglang pag-aalok ni Patricia sa kanyang mga nagdadaanang kaeskwela habang break time nila. Mailan namang bumibili sa kanya. Ngunit hindi nakaligtas sa pandinig ni Patricia ang ilang mga pang-insulto ng iba. "Tignan mo yang si Patring, nagtitinda na naman. Ginawa na naman palengke itong university natin." Isa sa mga kaeskwela ni Patricia ang nagsabi nito, kasabay ng mga ibang barkadang naghalakhakan sa pagtawa. "Sinabi mo pa, kaya nga sa tuwing dadaan yan, nangangamoy palengke din." Pagpaparinig pa ng ilan. Halos araw-araw ay gano'n ang sinasabi sa kanya ng mga ito sa tuwing makikita siya nagtitinda ng kakanin. Ganoon pa man ay mas pinipili na lamang ni Patricia na wag silang pansinin upang makaiwas sa gulo. Nagpaparinig na naman yung mga babagsaking puro lang naman pagpapaganda ang laman ng utak. Hindi na nahiya sa grades nilang puro 5. Maya-maya'y ganting parinig naman ng isa sa mga customer at kaibigan na rin ni Patricia, si Alisa, na simula noon ay lagi siyang pinagtatanggol. Kung mayroong mga estudyanteng nagtatawa sa kanya, ay mayroon pa rin namang katulad nito na nagtatanggol. Kaya naman kahit papaano ay gumagaan ang loob ni Patricia. "Naku, hayaan mo na sila, Alisa. Hindi ko naman masisisi ang mga yan. Baka ngayon lang sila nakakita ng estudyanteng nagtitinda sa loob ng eskwelahan. Sa public schools lang naman kasi uso ito eh." Ngunit pigil naman ni Patricia rito na ikinabuntong hininga na lamang nito. Scholar kasi si Patricia sa naturang universidad. Pribado ito, kaya naman karamihan ng mga pumapasok dito ay talagang may mga kaya sa buhay. At hindi kabilang sa kanila si Patricia. Nakarating siya sa eskwelang yun dahil sa angking talino niya. At ngayon nga ay nagsisikap siya upang may maibili ng mga gamit sa eskwela. Ganoon din ang pang-araw-araw niyang pamasahe. Ayaw niya kasi itong iasa sa kanyang mga magulang dahil ang alam niyang hirap din ang mga ito. Hindi lang naman kasi siya ang anak na pinag-aaral nila, kaya naman nagsisikap siyang mabuti. "Alam mo, yun lang naman ang lamang ng mga yan sa'yo, yung pera. Bukod pa sa hindi naman talaga sa kanila yun kundi sa mga magulang nila. Mga hindi nahihiya. Mabuti pa nga ikaw ay may sarili kang diskarte sa buhay. Bukod sa tumutulong ka na sa mga magulang mo, ay hindi pa sila nahihirapan sa'yo. Kaya kung mayroon mang dapat mahiya dito, sila yun at hindi ikaw." Matapos sabihin yun ni Alisa, ay patabog na umalis na lamang sa harapan nila ang mga estudyanteng kanina ay nagtatawanan. Tila tinamaan ng mga ito at hindi na alam pa kung paano sasagot. Ganoon pa man ay nagpatuloy pa rin sa ganoong ugali ang mga ito hanggang sa sila ay magtapos ng pag-aaral. Ginawa nila siyang tampulan ng tukso, pinagtatawanan at iniinsulto. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Patricia. Nanatili siyang bingi sa mga masasamang sinasabi nila. At nananatili siyang matibay at hindi nagpapapekto doon. Dahil doon ay nakatapos siya ng pag-aaral na may nakamit na parangal. Kaya naman mabilis na umangat sa buhay si Patricia. Nag-apply siya ng magandang trabaho. Nang makaipon siya ay nagsimula siyang magtayo ng maliit na negosyo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa eskwelahan, pati na rin sa mga karanasan niya sa buhay, upang mapalago ito. Hanggang sa nagawa niya ng palaki ng kanyang negosyo. Ngayon ay isa ng kilalang mayamang negosyante si Patricia, habang ang mga kaeskwela niyang noon ay nagtatawa sa kanya, ay halos hirap naman makahanap ng trabahong kaya nilang tagalan, lalo pa at hindi naman sila sanay magtrabaho.
Iyon ang lamang ni Patricia dahil maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Ay maaga niyang natutunan kung paano iyon tagalan. Kaya naman sa kanilang muling pagkikita nang magkaroon ng reunion ang kanilang universidad, ay napalitan ng labis na paghanga. Ang dati ay pangungutyang natatanggap ni Patricia mula sa kanila, ngayon ay napagtanto nila na hindi pala kasindali ang inaakala nilang ang paghahanap buhay. Alam mo Patricia, mula nang magtapos tayo ng college at nagsimula kami magtrabaho, doon namin naisip na dapat pala, imbis na kinutsaka namin noon, ay natuto na lang kami sa'yo. Labis kami nagsisisi sa lahat ng nagawa namin sa'yo. Kaya sana ay mapatawad mo kami. Totoo nga ang kasabihang ang buhay ay parang gulong. Minsan, nasa ibabaw ka, pero darating ang araw ay mapupunta ka rin sa ilalim. Sa sinabing yun ng dating kaeskwela, ay napangiti si Patricia. Taos-puso niyang tinatanggap ang paghingi nito ng paumanhin at pinapaalala sa kanila na hindi pa huli ang lahat upang magbago.